Kagaya ng inaasahan, nauna nang pumunta si Caleb sa hotel, kung saan gaganapin ang celebration para sa anniversary ng Genco Corporation, ang isa sa mga itinatag na kumpanya ni Caleb at ng mga kaibigan nito. Siya ipinasundo na lamang nito kay Mang Roy, marahil ay upang huwag namang magtaka ang mga empleyado nito kung sakaling may makakitang nagko-commute siya. Alam rin niya na napilitan lang naman itong padaluhin siya sa kumpanya nito, since alam ng lahat na bagong kasal sila. Kung siya nga lamang ang masusunod, mas gusto na lamang niya magstay siya sa bahay, dahil for sure, out of place lamang naman siya doon. Dahil wala naman siyang kakilala kundi si Caleb lang. Pero ayaw niyang maging issue pa ito sa asawa, kaya dumalo na rin siya. Simple lamang ang ayos niya. Manipis na makeup lamang ang ipinalagay niya sa makeup artist na kinuha niya. Ipinataas na lang din niya ang kanyang buhok. Ang suot niyang black gown na may mahabang slit sa tagiliran ay ipinadala ni Caleb kanina sa bahay nang hindi nito nagustuhan ang mumurahing gown na binili niya kagabi. Hindi nga siya makapaniwalang sakto ang sukat nun sa kanya. Marahil ay ayaw nitong magmukha siyang kahiya-hiya, kaya ito na ang pumili ng gown na isusuot niya. Marami ng tao sa hotel nang dumating siya. Hindi na siya nagtaka ng maraming empleyado ang bumati sa kanya. Ilang beses na rin naman kasi siyang nadala doon ni Caleb nung magkasintahan pa lamang silang dalawa. Nung normal pa at malambing pa ang pakikitungo nito sa kanya. Nakita kaagad niya si Caleb. May katabing isang magandang babae na waring may kung anong ibinubulong dito habang si Caleb naman nakangiti. Parang may kung anong kumurot sa puso niya habang nakatingin sa mga ito. Noon lamang niya nakita ang babaeng iyon. At kung kay Chloe, hindi siya gaanong nai-insecure. Sa babaeng iyon ay sobrang selos na nararamdaman niya. Mistula naman kasi itong Diyosa na bumaba sa kalangitan. Ano bang papel nito sa buhay ni Caleb? At parang napaka-close ng mga ito kung mag-usap. Parang wala ngang ibang taong nakikita ang mga ito habang siya, mistulang invisible sa mga sandaling iyon. Para tuloy hindi siya makahinga, lalo pat nakikita niyang parang ang saya-saya ni Caleb habang kasamang babaeng yun. Napakuha tuloy siya ng wine nang may dumaan na waiter sa harapan niya. Mabilis niya yung tinungga. Pakiramdam niya uhaw na uhaw siya. Marahil sa sobrang stress, kaya pagkaubos nun, kumuha ulit siya ng isa pa. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil parang nagsisikip ang dibdib niya. Nang hindi na siya makatiis, lumabas siya sandali para lumanghap ng hangin. Mukhang hindi nilang business partner ni Bossing yung babaeng kasama niya. Sa bagay, ang ganda naman kasi niya, kaya hindi mo masisisi si Sir. Kung kakakasal lang niya, namamangkaan na kaagad siya sa dalawang ilog. Narinig niyang sabi ng isang lalaki habang naninigarilyo. Hindi niya alam kung sinong boss ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit malakas ang kutob niyang si Caleb yon, kaya pasimple siyang nakinig sa usapan ng mga ito. Balita ako, anak yun ang business partner ni boss. Sabi naman ang kausap nito. Na-confirm nga niyan si Caleb nga ang boss na tinutukoy nito. Yun pala yung pinagchichismisan na sekretary ni Bossing at ni Mrs. Yung ex-girlfriend ni Bossing. Ex-girlfriend? Nakarelasyon ni Caleb ang babaeng yun? Mas lalong tumindi ang selos na nararamdaman niya. Maya-maya narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali niya yung kinuha sa loob ng kanyang bag. Pagkakita niya sa screen, si Caleb ang tumatawag. Where are you? May halong iritasyon sa tanong nito sa kanya. Nandito lang ako sa labas. Nagpapahangin lang. Mahinang sagot niya. Damn it! Pinapahiya mo ba ako? Pumasok ka na nga dito sa loob. Hinahanap ka ng mga business partners ko. Tila yamot na utos nito sa kanya. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob para puntahan ang kinaroroonan nito. Nakipagbeso siya sa mga asawa ng mga business partners ni Caleb. Ang iba sa mga ito, na ipakilala na nito sa kanya, kaya hindi na kailangan ng introduction para sa isa't isa. Pagkatapos ay giniya siya nito sa babaeng kausap nito kanina. Karina, this is Samira. Anitong bahagya pang tumikim bago sundan ng sinabi. My wife. Waring hirap itong bitawan ang katagang yun. Oh, you are the lucky wife. Magiliw na bati sa kanya ng dalaga. Naku, kaya naman pala, hindi na nagdalawang isip tong si Caleb na pakasalan ka. Anitong makahulugang tinignan ng lalaki. Napakaganda naman palang talaga ng asawa mo. Ngiti lang ay tinugon niya sa sinabi nito. Nabanggit mo na ba ako sa kanya?
Tanong nito kay Caleb, saka muling bumaling sa kanya. By the way, mukhang mapapadalas ang pagkikita natin dahil dito na ulit ako sa Pilipinas for good. And since wala naman akong gaanong mga kaibigan dito, pwede ba tayo maging close? Sumbong mo sa akin kapag sinasaktan ka ng lalaking to. Biro pa nito sa kanya. Akong bahala sa'yo. Siniko pa nito si Caleb, saka napangisi. Pilit na pilit ang kanyang ngiti. Hindi siya dapat mainis sa babae dahil mukha namang mabait ito, hindi gaya ni Chloe. Pero hindi niya mapigilang di makaramdam ng inis dito. Siguro'y dahil nagsiselo siya talaga. Lalo na nang di makaligtas sa kanya ang kakaibang ningning ng mga mata ni Caleb habang tinitignan ng dalaga. May nararamdaman pa rin kaya ito sa babaeng ito. Hanggang sa matapos ang party, palaisipan kay Amira kung may nararamdaman pa rin ba si Caleb kay Karina. Gusto nga niyang matawa na mainis sa sarili. Bakit kailangan pa na yung pag-isipan yun? Obvious naman kung gaano kasaya si Caleb na kasama ang babaeng yun. Lasing ka na. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Talagang hindi ako umiinom dahil alam kong hindi ka maaawat once makatikim ka ng alak. Nakatawang sabi ni Caleb dito, saka lumingon sa kanya. Magpahatid ka na lang kay Manong Roy. Utos nito sa kanya. Parang nilalaslas ang dibdib niya habang nakatingin sa mga ito. Ni hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Iritadong sabi nito sa kanya. Ang isang braso nito, nakapulupot sa very tipsy na si Karina. Saka lamang siya kumilos. Nang makatalikod na, hinayaan niyang pumatak ang kanyang mga luha. Mang Roy, ano bang alam niyo kay Karina Cordova? Umiiyak na tanong ni Amira sa matanda nang makasakay na siya ng kotse. Alanganing tiningnan siya na matanda mula sa rearview mirror. Waring naaawa ito sa kanya pero takot namang magsalita. Please, Mang Roy, huwag niyo naman akong gawing tanga oh. Hindi naman ako magsusumbong kay Caleb. Gusto ko lang pong malaman kung sino ang babaeng yun sa buhay ng asawa ko. Napahinga ng malalim ang matanda. Si Karina, yun yung first girlfriend ni Caleb. Yun rin ang kaisa-isang babaeng nagpaiyak sa kanya na makipaghiwalay ito at makipagnobyo sa iba. Kwento ng matanda sa kanya. Sa kanya lang naging seryoso si Caleb. Mahinang sabi nito, pagkuwan ay parang nagsisising sinabi yon sa kanya. Iha, huwag ko kayong mag-alala, sa atin lang huto. Pilit ang ngiting sabi niya sa matanda. Pinahid niya ang kanyang mga luha, saka huminga ng malalim. Ayoko rin namang mapagalitan pa kayo ng asawa ko. Deserve siguro niyang itrato ng ganito dahil sa mga kasalanan ginawa ng daddy niya sa pamilya nito. Napakagatlabi siya. Hanggang ngayon, hindi niya mawaring magagawa yun ng ama niya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito kukumprontahin tungkol doon. Bukod sa kinatatakutan niyang marinig mismo sa bibig ng daddy niya ang katotohanan, ayaw rin niyang malaman ng daddy niya ang nangyayari sa kanila ni Caleb. Ngunit hanggang kailan ba niya matatago ang lahat ng to? Katatapos lang maligo ni Amira nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, isang unknown number ang tumatawag sa kanya. Kunot noong sinagot niya iyon. Hello? Alanganin pang tanong ng boses niya nang magsalita siya. Amira! Very friendly ang tonong sagot ng nasa kabilang linya. This is Karina, remember? Nag-meet tayo kagabi. Karina, napatawag ka. Sorry kung kinulit ko si Caleb na ibigay ang phone number mo sa akin ha. Wala kasi ako mayayang mag-malling ngayon eh. Samahan mo naman ako. Anang babae sa kanya. Tatanggi sana siya dahil parang ang awkward namang makipagkaibigan sa ex ng asawa niya. Lalo pat ramdam niyang may pagtingin pa dito si Caleb. Ngunit hindi na niya ito napahindian nang magsumamo ito sa kanya at mukha namang sincere ito sa pakikipagkaibigan nito. Thank you! At huwag ka sanang mailang sa akin ha. Paas na kami ni Caleb at although inamin niyang may nararamdaman pa rin siya sa akin, alam naman niyang hanggang magkaibigan na lang talaga kami. I never imagined myself being mistress, Amira. Pagbibigay assurance pa nito sa kanya, kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin ha. I know. Alam ko namang disente kang babae, ani rito. Kahit paano, naibsa ng pag-aalala niya. Good! Paano, susunduin kita before lunch? Sa labas na tayo mag-lunch. Don't worry, treat kita. Masaya pang sabi nito sa kanya. Nang ibaba niya ang telepono, nakangiti siya. Bakit nga ba ang dumi-dumi ng isip niya kay Karina? Mukha naman nitong mabait.
at naniniwala siyang hindi nito gugustuhin maging kabit ng asawa niya. Sa ganda at yaman nito, bakit nga ba ito papatol sa isang may asawa na? Maigi na ring maging close sila para malaman niya ang mga sikreto kung paano niya napaibig ang asawa. Besides, kailangan talaga niya ng kaibigan sa mga panahong ito ngayon. Kung bakit naman kasi nagkaroon siya ng best friend, lalaki pa. Kaya kahit may problema, di niya pwedeng basta na lamang tawagan si Errol anytime dahil tiyak na mapapagalitan siya ni Caleb. 10:30 ng umaga, naroroon na si Karina at sinusundo siya. Isang simpleng white shirt at kupas na maong na tinernohan niya ng white rubber shoes ang suot niya. Samantala ay kay ganda-ganda naman ni Karina sa suot nitong sleeveless blouse with matching white miniskirt. Naka-heels rin ito at kulay pula pa, kaya iniisip niya kung paano ito magiging komportable sa taas ng pakong ng sapatos nito habang mamamasyal sila sa mall. Sa bagay, mukha namang bihasa ito sa paglalakad sa ganong kataas na heels. Or tiis ganda siguro kagaya ni Chloe, na madalang niyang makita magsuot ng flat shoes. Pero sa height na yun ni Karina, tingin niya, magandang-maganda pa rin ito kahit na nga nakatsinelas lang. Palagay niya, mas mataas pa si Karina sa kanya ng kaunti. Kung siya 5'7", tansya niya hindi bababa ng 5'9" ang height nito. Napansin niyang inilibot nito ang mga mata sa kabuuan ng bahay sa napangiti. Wala palang binago si Caleb sa bahay na to. Alam mo bang ako nag-design ng bahay na to? Nakakatawa nga eh, nagtiwala siya sa akin. First year college pa lang ako noon sa kurso kong architecture. Naiiling na kwento pa nito sa kanya. Bahagya siyang natigilan. Parang biglang kumirot ang puso niya sa sinabi niyo ni Karina. Maya-maya tumingin ito sa wristwatch. Let's go? Baka naghihintay ng pinsan ko sa atin. May iba pa tayong kasama? Takang tanong niya. Yes, may cousin. Si Tom. Kadarating lang niya from Singapore. Doon kasi siya nakabase gaya ko. Konting-konti lang ang circle of friends niya dito. Ikinawit pa nito ang braso sa braso niya. Let's go? Sa lahat kasi ng ayaw nun yung pinaghihintay siya. Lahi sila ng magaganda at gwapo. Iyon ang kagad na naisip ni Amira. Pagkakita sa pinsan ni Karina na si Tom, naghihintay na ito sa kanila sa loob ng isang mamahaling restaurant nang dumating silang dalawa. Clean cut ang buhok nito. Planchadong-planchado ang suot na polo shirt at pantalong maong. Kulay neon green ang mamahaling rubber shoes nito. At ang bango-bangong tignan. Mistula itong Greek god at waring hinulma ang features at pangangatawan nito. Obvious na sa ayos nito ay may pagka-V nito. Hindi nalalayo ang kagupuhan nito kay Caleb. Hindi niya matiyak kung sino mas nakakalamang. Siguro pareho lang, bagamat magkaiba ng kagwapuhan ng dalawa. Si Caleb, morenong-moreno ang kulay. Bilugan ng itim na mga mata, habang ito naman mistisong-mistiso na waring may lahing foreigner. Natulala ka ba sa pinsan ko? Bulong ni Karina sa kanya. Nang mapansin ang paghanga niya sa lalaki, binata pa yan. Patay na patay nga si Chloe dyan eh. Si Caleb at si Tom ang dalawang lalaking pinagpapantasyahan na malditang yun. Problema, parehong walang may gusto sa kanya. Tumatawa pang sabi nito. Nangiti siya sa sinabing iyon ni Karina. Para na niyang nakikinita-kinita si Chloe habang nakaukuyabit sa mga braso ng matatangkad na si Caleb at si Tom. Muntik pa siyang mapahagalpak ng tawa sa kanyang nai-imagine. Mukhang may pinagkakwentohan kayong nakakatawa ha? Nakangising sabi ni Tom nang mapansin ang ngiti sa kanilang mga labi. Nagkatinginan sila ni Karina sa kasabay na nagkatawanan. Palagay niya, magkakasundo talaga sila ni Karina. Are they on the same page? Mukhang gaya niya, kinaiinasan na rin ito si Chloe. I just told Amira kung gaano kalaki ang crush sa'yo ni Chloe. Bulalas ni Karina dito. Saka hinila ang upuan para maupo. Napailing si Tom. That woman. Naiiling na sabi nito. Hindi ko alam kung paano napapagtiisan ni Caleb ang pagkaklingi ng babaeng yun. Hindi lang siya klingi no. Masyado pang assuming. Halata ang inis sa boses ni Karina. Saka tumingin sa kanya. Isa siya sa palagi namin pinag-aawayan ni Caleb noon eh. Paano ba naman? Gusto palaging nakabuntot sa mga dates namin. As if asawa siya ni Caleb kung makaasta. Kwento pa nito sa kanya. Mabuti hindi ka nun ginugulo. Si Tom. Napalunok siya. Natutokso na siya magkwento sa mga ito, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Naisip niyang hindi maganda na nagsasalita siya ng masama tungkol sa ibang tao, lalo na't wala ito sa harapan nila, para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hahayaan na lamang niyang ang mga ito magkwento ng karanasan ng mga ito kay Chloe. Besides,
Mukha namang kahit wala siyang sabihin, alam na naman itong pag-uugali ng kinakapatid na iyon ni Caleb. Naku, kapag pinagmalditahan ka ng babaeng yun, sumbong mo lang sa akin kung bahala sa kanya. Takot lang nun kapag sinumbong ko siya kay Caleb, sabi ni Karina na bahagya pang natawa. Kung sa kanya rin lang naman, ako pa rin ang pakikinggan at papanigan ni Caleb kahit na anong mangyari. May pait sa mga labing napangiti siya. Alam niyang wala itong mali siya sa sinasabi nito, and yet, nasasaktan siya. Oo naman, lalo pat ito lang daw ang kaisa-isang babaeng iniyakan ni Caleb, sabi ni Mang Roy. Siguro kahit ingud-ngud pa nito si Chloe sa sahig, hindi to papagalitan ni Caleb. Hindi nga ba't all eyes ang mga mata dito ng kanyang asawa noong isang gabi. Parang pinipiga naman ang puso niya nang maalala ang klase ng atensyong ibinibigay dito ni Caleb ng gabing yun. Hindi na niya kailangan marinig pa sa bibig ni Caleb kung gaano ito kaimportante sa buhay nito. Kitang-kita naman iyon sa mga mata ng lalaki habang tinititigan nito si Karina. Ang sakit, lalo pat naiisip niyang pinakasalan lamang naman talaga siya ni Caleb para mapaghigantihan. Nilingon niya si Karina. Ano nga ba naman ang laban niya sa babaeng ito? Hey, a penny for your thought? Sabi ni Tom na pinitik pa ang isang dalili sa harapan niya. Saka lamang siya waring nagbalik sa kasalukuyan. Kumain ka na habang mainit pa. Nilagyan pa siya nito ng ulam sa pinggan. Tom, I know she's your type, pero gusto kong ipaalala sa'yo ha. She's already taken, okay? Nanlaki ang mga matang sabi ni Karina. I know. Sabi nitong napabuntong hininga pa. Sayang, huli tayo nagkakilala. Makahulugan pang sabi nito, saka hinarap na lamang ang pagkain.